Kamusta mga idol? PBA update muna tayo. Gumawa ng history si The Kraken Junmar Fajardo sa Philippine basketball na napaka-imposibleng mabali ng sinumang manlalaro sa buong liga. Si Fajardo ay ginawaran ng ikapitong MVP award na hindi inaasahan ng karamihan. May mga hindi maiwasang magduda sa kakayahan ni Fajardo para masungkit ang napaka-espesyal na award na ito mga idol. Madaming beses din kasing na-sideline si The Kraken sa kabuuan ng 47th season ng PBA. Nagkaroon siya ng throat surgery nung nakaraang Commissioner's Cup kaya hindi siya nakalaro ng mahigit 2 buwan. Ang masaklap pa dito, hindi nakatawid sa finals ang SMB matapos pabagsakin ng Bay Area Dragons sa semifinal round. Hindi lang doon nagtatapos ang pagpapagaling ni Abay Junmar sa kanyang injury mga idol. Na-diagnose din siya na may MCL injury noong nakaraang Governor's Cup at na-sideline ng mahigit 3 linggo para mag-recover sa kanyang injury. At kagaya nga ng nangyari nung nakaraang Commissioner's Cup, hindi na naman nakalusot sa PBA Finals ang koponan ni Fajardo na SMB, matapos matalo sa semifinal series laban sa sister team na Barangay Ginebra. Kahit mismo si The Kraken ay hindi din inaasahan na masusungkit pa niya ang MVP award. Tinalo ni Junmar si Christian Standhardinger na pumangalawa lang sa botohan na may 1,559 statistical points. Pumangatlo naman si Scottie na nanguna naman sa player votes mga idol. Si Stan at Scottie Thompson ay naging MVP contender matapos magkampiyon ng kanilang koponan na Ginebra nung nakaraang Commissioner's Cup matapos talunin ng guest team na Bay Area Dragon. Si Thompson ang naging best player of the conference sa komperensyang yon. Habang si Stan naman ang naging best player of the conference sa Governor's Cup. Sa dalawang import-laden conference na iyon mga idol, hindi man lang nakabilang ang pangalan ni Junmar bilang candidate sa pagiging best player dahil sa dami ng kanyang mga na-miss na laro sa PBA. Mukhang ito na din siguro ang huling beses na masusungkit ni The Kraken ng MVP award dahil sa dami ng mga magagaling na batang player ang nagsulputan sa PBA sa kakatapos lang na PBA Rookie Draft. Inaasahan din na mas lalo pang magniningning sa PBA ang katulad ni na CJ Perez, Jamie Malonzo at Scottie Thompson sa mga susunod na taon dahil sa pagkawala ng ilang veteran superstar sa liga kagaya ni Arwin Santos na tumalo na lang sa MPBL matapos hindi mabigyan ng panibagong kontrata sa Batang Pierre. Sa ibang balita naman mga idol, nag-umpisa ng magbakbakan ng Magnolia Hotshots at TNT Tropang Giga sa pagsisimula ng 48th season ng PBA. Wagi ang Magnolia sa laban matapos samantalahin ang pagkawala ng halos lahat ng superstar ng TNT kagaya ni na RR Pogoy, Mikey Williams at Poy Ram. Dumagdag din sa problema ng Tropang Giga ang pagka-sideline ni Ronde Hollis Jefferson dahil sa injury. Ito ang naging dahilan para kuhanin nila ang serbisyo ng former Converge import na si Quincy Miller. Si Miller ay hindi basta-basta pinakawalan ng Converge dahil hawak nila ang rights dito. Pero kalaunan ay nagdesisyon na lang din ng Converge na pakawalan ng kanilang former import dahil hindi na din naman nila ito mapapakinabangan pa.